Kamusta mga kalakotsera? Nandito na naman tayo sa panibagong vlog natin. But this time, stay put muna tayo dito sa bahay. Hindi muna tayo magta-travel, no? Though meron tayong mga upcoming travels, ngayon paparating ng mga months, both domestic and international, mix na siya. Fina-finalize ko na lang yung mga itineraries namin. Pero ngayon, since pirmi muna tayo dito sa bahay para makabawi tayo sa mga gastusin last December, mag-share ako sa inyo ng tips on how to book a flight. How do I do it? Or ano yung mga promos and saan ako nagbo-book and paano ko siya ginagawa. Kasi bilang may pagkakuripot na tao, hindi talaga ako after sa talagang grandiose or total splurge when it comes to traveling, no? Kahit papano, nagtitipid pa rin ako, may part na nagtitipid ako. And once na nagtipid ako, may part din na medyo may lustay part. Hindi na may lustay na super gagastos ka na ubus na yung pera mo sa bangko, no? Hindi ganon. Kahit pa paano, nagtitipid pa rin ako sa isang bagay, pero may part na medyo dinadagdagan ko yung budget. Parang binabawi ko lang yung pagtitipid sa isang side, then babawi ako dun sa isang side. Parang ganon. Malalaman nyo yun mamaya pag share ko sa inyo kung paano ko siya gawin. But for now, i-share ko muna sa inyo on how I booked the Seb Super Pass last December na in-offer ni Cebu Pacific. Alright, para sa mga hindi pa maalam or hindi pa masyadong aware what Seb Super Pass is, I will try to explain in the simplest way possible kung paano gamitin si Seb Super Pass, para saan ba siya, anong klaseng promo ba siya ni Cebu Pacific, okay? Again, Seb Super Pass is very different. Ibang-iba po siya sa piso fare or promo fare. Like for example, yung 88 pesos, 99 pesos, 188, 388 ni Cebu Pacific. Iba po siya sa ganong promo fare flight si Cebu Pacific, okay? Si Seb Super Pass is a program from Cebu Pacific Air that allows passenger to purchase one-way vouchers to fly to any Philippine destination. Again, one Super Pass is equivalent to one flight ticket. Pero domestic lang siya. Pang-domestic lang. Hindi siya pwede sa outside the Philippines. For example, Manila to Boracay, isang Super Pass na siya. Kung gusto mo ng round trip, or yung balikan, Manila to Boracay, Boracay to Manila, kailangan mo ng dalawang Seb Super Pass. That is per person, okay? One pass is for one person only. So, kung apat kayo, is i-times nyo na lang kung balikan, di ba? Again, one Seb Super Pass is one flight to one Philippine destination. Manila to Boracay, isang Super Pass. Pabalik, isang one Super Pass ulit. So, dalawang kailangan mo kung gusto mo ng round trip. Kung one way, isa lang din. Diba? Sa eligibility, available si Seb Super Pass to all guests except infants on lap. Okay? Diba, kunyari may baby tayo, yung mga baby natin hindi pa sila makaupo dun sa seat ng plane. Diba, minsan gusto natin sila sa nakalap. Hindi pwede. Si infant is yung regular fare na infant on lap. Hindi mo siya pwedeng isama sa Seb Super Pass. Pero kung kaya niya ng umupo, kuha mo na lang siya ng additional na Seb Super Pass para sa kanya, different one, di ba? So, pangalawa, how to redeem, yung redemption ni Seb Super Pass. These vouchers can be redeemed for domestic flights, okay? 30 to 7 days before departure. Dito tayo nagkakalito-lito, no? Kasi may nabasa ako dun sa group na sinalihan ko before na nag-purchase siya ng Seb Pass without knowing na yung Seb Super Pass is only applicable within the 30 days to 7 days before yung flight mo. Akala niya pwede siyang mag-book ng ahead of time, like 6 months ahead of time or 3 months ahead of time. Hindi pwede yon. Within 1 month lang. So, for example, naghahanap ka ng flight within January, pwede ka lang tumingin within January 1 to 31 or January 1 to 30. Actually, makikita nyo siya dun sa calendar eh, pag naghahanap na kayo ng flight within a certain or specific place in the Philippines, makikita nyo lang kung saan siya pwedeng i-book, naka-highlight yung blue numbers. Kasi kung hindi pwede yung flight, naka-grade out yung mga numbers dun sa calendar. So, kung naghahanap kayo, for example, ng flight within January, pwede ka lang tumingin within January 1 to 30. So, yun lang. Papakita ko sa inyo kung paano. Marami kasing nahihirapan eh. Meron akong
na join na group sa Facebook, ang dami doon. Kumuha ng Seb Superpass because of the hype, pero hindi talaga sila aware kung paano gamitin. Akala nila parang piso fare na pwede mo siyang gamitin within 1 year or kung, di ba, kung kailan mo gusto, magbubuka na ng flight sa piso na base fare. Ito kasi hindi ganon, ibang-iba siya. Though mura din siya, pero ibang type siya ng program ni Cebu Pacific, ibang type siya ng, paano ba to? Ibang type siya ng promo ni Cebu Pacific, ibang-iba siya sa piso fare. So, ayun, explain natin kung paano yan. Papakita ko sa inyo. Ayusin ko lang yung laptop na. Wait. So, ayan, no, naka-open na si Cebu Pacific homepage natin. Mas maganda kung meron kayong account kay Cebu Pacific kasi once na nag-book kayo, automatic na magsisave yung booking nyo dito sa My Bookings. Para kung gusto nyo siyang hanapin, gusto nyo mag-print out, or gusto nyo talagang makasiguro na na-book nyo, nandito siya. So, ito yon nakalagin ako sa account ko. So, ito diba yung homepage? Ito yung usual booking windows or tabs. Di ba pag nagbubook tayo, ayan. Mag-scroll kayo sa baba. Ito si Seb Superpass. Ayan. So, click nyo siya. Pagka-click nyo, most of the time may error message dyan. Refresh nyo lang. Kahit gano'ng kabilis yung internet nyo, ganun talaga siya. Lagi siya nag-error. Refresh lang ng refresh. So, kung wala pa kayong Seb Superpass, naka-grade out si Redeem. Pero naka-highlight si Buy if available na si Seb Superpass kay Cebu Pacific. Yung nag-a-announce, pag guest kayo, hindi kayo nakaka-receive ng email and text or SMS na meron ng Seb Superpass na available or pwede nang bilhin. Pero kung member kayo ni Cebu Pacific Air, sa website or sa may app kayo sa phone, makaka-receive kayo ng email and ng SMS na pwede na available na sa Seb Superpass, pwede na kayong mag-purchase. So, ayan, dyan yan. Ngayon, since hindi na available si Seb Superpass, tapos na yung promo period niya, si Redeem na yung naka-highlight. Okay? Kasi meron na ako nakabili na ako nun. So, Redeem, yan, si Tab. Ayan o, nakalagay o. Unlock your travel adventures with us. Redemption period, November 29, 2024 to December 24, 2025. Yan o. Pwede kayong mag-redeem ng ganitong dates, pero gagamitin nyo siya within ganitong date. Okay? Ngayon, explain ko sa inyo na hindi para sa lahat si SebPass. Bakit? Kasi si SebPass is only available 30 to 7 days. So, 30 to 7 days before your departure. Alright, so kunyari, naghahanap kayo ng flight within January 2025. Since January 3 ngayon, ang makikita nyo lang flight na available is from January 3 to February 2. Yun lang yung naka-highlight dyan. Kasi nga, pwede nyo lang gamitin yung Seb Superpass within 30 days to 7 days before your departure. O within this month lang. Parang ganun. Papakita ko sa inyo. So, click redeem. Yan yung sinasabi ko sa inyong error. Refresh lang yan ng refresh. Lalabas din yan. So, ito na yung SebPass vouchers natin. I-click ko yan. Sa akin kasi at saka sa partner ko. Kaya 4, tigalawa kami. So, ito, click natin tong isa. Continue. Most of the time, walang magpapakita dito kasi pag walang available na SebPass for this month, wala talagang lalabas. Isa-suggest ko sa inyo na itry every 8 a.m., 12 noon, and 3 p.m. Madalas maraming lumalabas ng ganung time within the day. So, kunyari, magbo-Boracay tayo. Alam ko, kay Boracay, wala eh. So, try natin kay Siargao, no? Kasi kahapon nakakita ko maraming kay Siargao eh. Kay Boracay, wala masyado. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Since January 3 ngayon, magagamit nyo lang si Seb Superpass 30 days to 7 days before your departure. So, magpapakita lang dyan is from January 10, kasi 7 days eh. So, bilangin nyo na lang, diba? From today. So, wala. Diba? So, January 10 siya mag-start hanggang February 2. Ayun lang yung naka-highlight to. Yung iba grade out na. Nakikita nyo. Grade out na yung, ayan, napapakita ko sa inyo. Grade out na yung iba. Ayan. Diba? Hindi na siya yung naka-highlight tulad ng nandito. Ayan. So, ibang-iba, diba? So, yun lang, dun mo lang siya pwedeng gamitin. Again, hindi siya anytime na gusto nyo mag-book, magbo-book kayo, no? Meron lang siyang allotted days, 30 days lang. Ayan. 30 to 7 days. So, for example, hanap tayo ng 10. Kasi ganito ako mag-book eh.
So, yung first day na naka-highlight, yun yung i-click ko, yung ititik ko. Then, pag wala akong mahanap, i-click ko lang tong arrow na to. Ito, oh. Nakikita nyo ba? So, yan. Since wala, for January 10, January 11, then move tayo ng next week, wala pa rin. Ganyan yan. Para lang to sa mahabang pasensya. Ako nga, maikli pasensya ko eh. Ewan ko ba't kinakaya ko yung ganito. But then again, naghahanap nga tayo ng mura eh, di ba? So, ayan, meron na tayo nakita rito. January 27, Monday, Seb Superpass. Ayan, meron 2 flight. Same sa January 28. Meron din. Pero 1 flight lang. Wala si January 29. Ito. Nakikita nyo ba? So, ayan o. Nakikita mo dyan. Seb Superpass, Seb Superpass. Tapos may flight yung, may amount yung iba, which is walang Seb Superpass pag ganyan. Ayan o. So, ganun na siya, di ba? Ngayon, pipiliin nyo. Again one way lang to. Mahal lang flight ng Siargao, kaya make sure na kung gusto niyo ng round trip, dalawa yung Seb Superpass nyo, gamit kayo ng isang laptop, gamit nyo yung isang phone nyo, yung app nyo ng Cebu Pacific app, para yung pabalik, dun nyo na binubuk sa kabila kasi yung nagkakaubusan yan eh. Baka end up, magbabayad kayo ng pabalik, doble pa. Diba? So yan, makikita mo not available na yung mga susunod na dates after February 2. Kasi nga, 30 to 7 days mo lang siya magagamit. Diba? So, ayan. Ganyan. Bali, ang ano ko dito, ang trick ko dito, para sure ako na balikan is Seb Superpass. Nakabukas tong account ko rito sa laptop, nakabukas din yung account ko sa phone. Ngayon, yung papunta, nandito sa laptop, yung pabalik, nandun sa phone ko. Para dalawa ko silang binubuk at the same time. Alam ko na makakabalik ako na Seb Superpass ang gamit ko. Okay? Hindi na ako gagastos ng malaki kasi mahal talaga siya Siargao, no? So, ito, kunyari, Monday, January 27, Seb Superpass. Click natin siya. Okay? So, may makikita ka ng amount dito sa taas. Ayan o. 531. Kita mo? Ay, hindi pala. Sorry. So, ayan. Makikita mo na sa my account yung amount na babayaran mo. Okay? 531. Kasi less na yung base fare dyan and yung other, surcharges. Parang tax na lang yung babayaran mo dito. Anyway, mamaya papakita ko sa inyo. So, ayan. So, continue. Hindi natin i-continue yan kasi kailangan na bayaran eh. Ayan o, wala pa akong balak na i-book. So, fill up mo lang yung details dito. Yan, fill up mo lang yan. Then, after nyan, is payment page na para dito sa 531. Para malaman mo kung saan mapupunta itong 531. Ayan o. Click natin yan. Bababa yung drop-down window. So, pinapakita dito. Wait lang. Na yung booking summary natin using Seb Superpass. Manila to Siargao, January 27, 2025. So, ayan. Kita nyo ba? Then, pangalan ko. Then, Seb Superpass. Yung amount na binayaran ko, 99 pesos. Taxes and fees nung Seb Superpass. So, ayan. Ito yung subtotal ng flight, diba? Pero, hindi pa yan yung babayaran. Ngayon, ayun dyan yung computation. Yung total amount. Then, si Seb Superpass, ililes yung 502 pesos and 88. So, technically, yung babayaran na lang natin for today's flight is 531.52. So, ayan lang yung babayaran natin. 531 and 52 pesos. Okay? Para sa flight na to. May babayaran ka pa rin, pero hindi sing mahal ng regular flight. Alam nating lahat na si Siargao, mahal talaga, no? Mas mahal pa siya kay Boracay. So, ayan. After nitong page na to, which is yung guest details page, fill up mo lang yan. Mas maganda kung may Go Rewards ka, lagay mo na rin dyan kahit optional. So, pag continue nyo dyan, sa payment page na, kailangan nyo nang bayaran itong remaining na 531 pesos. Yon. After nan, lalabas yung booking nyo sa My Bookings. Dito. Okay? Pag-click nyo dyan, lalabas lahat ng bookings. I-differentiate natin, i-compare natin siya sa regular flights. Doon sa Seb Pass, binili ko siya ng 99 pesos per pass, no? Or per voucher. Per Seb Pass. Binili ko siya ng 99 pesos isa, which is one way. Ngayon, for example, magbubook tayo ng flight, ng regular flight lang, Manila to Siargao. Tingnan natin kung magkano, no? Since one way lang siya, one way lang natin. Yan. So, Manila to Siargao. Mahal dito talaga, no? 1. Tapos, departure natin is January 27. Tingnan mo naman. Yung base fare is 4,000 agad.
Base fare pa lang yun, ha. Iko-compare natin siya kay SebPass. Si SebPass, magkano? One way, 531. Ito, 6,000. Ayun yung flight. Actually, hindi pa nga 4,000 yan. So, ayan, mag-search tayo ng flight. Regular flight to, ha, hindi to SebPass. Para lang i-compare natin kung magkano talaga yung masasave natin using the SebPass. So, kung sa time na pinili ko kanina, yung 4:50 AM, ang fare niya is 10,991. Ayan. Diba? Ang mahal. So, i-click natin. Tingnan natin kung magkano talaga. So, i-click natin magkano kung talaga, no? Dun lang tayo sa Go Basic. Go Basic is non-cancelable, non-modifiable, no? Hindi siya pwede modify or hindi siya pwede i-cancel. Pwede mo siyang i-rebook pero may rebooking fee, which is yung fare difference and yung kung magkano man yung fee na sa rebooking. So, ito na yung flight details. Ito na yung flight details. Ito yung summary. Hindi ko na i-fill up yan, ha. Kasi nakikita na natin yung booking summary dito. So, Manila to Siargao, January 27, 4:50 AM. Same flight ng kaninong binubook natin using SebPass. So, ito yung breakdown. Ito yung fare. Yung base fare is 8,989. Tapos, yung taxes is 2,200. Ayan yung breakdown. Ang mahal, di ba? 10,991 one way per person. Pero kung SebPass siya, 531 lang. Yun yung kagandahan din kay SebPass. Okay? Pag kunyari bigla ang lakad, spontaneous travel ang gusto mo, pwede mo siyang gamitin as long as na available si SebPass dun sa particular flight na yun or particular destination na yun. Kasi kay Siargao talagang mahal, no? Kaya siya yung talagang ina-eye ko, yung tina-target ko na puntahan using SebPass. Kasi kay Boracay, mura lang eh. Kaya natin pumunta ng Boracay ng 1,700. Pwede nga tayo mag-to-go eh. Diba? Si Boracay, anytime pwede tayong pumunta doon. Kasi may nahahanap akong murang flight going there. Pero kay Siargao, medyo mahirap talagang mahal talaga yung flight going there. Kaya siya yung ina-eye ko. So, ayun nga, again, regular fare kay Cebu Pacific, Manila to Siargao, January 27, same flight nung binubook natin kay SebPass, 10,991. Compared using SebPass na 531 per flight or one way per person. Diba? So, ayan mga kalakotsera, ganon mag-redeem, ganon mag-purchase ng Seb Super Pass and yung eligibility travel period for this 2024 Seb Super Pass travel period niyan is until December 24 of 2025. So, pwede natin siya gamitin within those dates, pero yung travel date should only be 30 to 7 days before your departure date. Okay? Hindi siya pwede anytime or 3 months ahead, 6 months ahead. Doon lang siya sa 30 days period. So, ayun. Sa akin, malaking bagay si SebPass. It may not work for you if you think na hindi kayo ganun type of traveler. Pero for me, as a spontaneous traveler and naka-work from home ako madalas, biglaan, malaking bagay sa akin sa SebPass. Kasi tingnan nyo naman, instead of me booking a 10,900 flight, makukuha ko lang siya ng 531. Diba? Siargao pa to. So, hindi tayo gagastos ng ganun kalaki para lang makapunta ron ng bigla-biglaan. So, I would rather purchase SebPass, use it to somewhere na alam kong mahal yung mga flights than to splurge yung baka sakali lang na baka naman okay na yan, 10,000, diba? Yung biglaan na ganun. Hindi ako ganun eh. At least yung funds na remaining is mapupunta pa sa ibang bagay like food and magandang hotel. Kasi nakatipid ako sa fare ko, diba? Then again, kung magpo-promo fare kayo, piso fare, SebPass, it doesn't mean na laging canceled or laging delayed flights kayo. To tell you honestly, sa tagal kong nag-fly via Cebu Pacific, 3 years straight, isang beses lang ako nag-iba ng airline, which is going to Hong Kong, ibang airline yon. Pero from 2023 to 2024, lahat ng flights, like around 40 plus flights is Cebu Pacific. Hindi ako nag-fly ng iba. Kasi mas kampante ako kay Cebu Pacific. To tell you honestly, 2 beses lang na delay and cancel yung flight. First cancellation is Siargao.
Since alam natin na medyo prone si Siargao sa typhoon pag November, inabutan kami ng bagyo, and that's okay. I would rather be canceled and be on a delayed flight than to fly na hindi ka sure, na kinakabahan ka kasi lakas ng turbulence or sure ka ba makakalapag kayo ng maayos. Ayoko nang ganun. Mas gusto ko pang nade-delay and nakaka-cancel kung alam kong may dahilan talaga. Unless hindi ako bigyan ng dahilan ng staff no na ay cancelled lang po kasi hindi po namin alam or cancelled lang po kasi hindi po namin sure. Yon talagang hindi maganda yon. Pero most of the time kay Cebu Pacific or all of the time laging may rason kung bakit. First is Siargao, typhoon, weather siya, wala tayong magagawa. Though na-cancel yung flight, sa paganda pa nga, kasi instead connecting or may layover kami kay Butuan, napa-direct flight pa kami ng Siargao, which is napabuti pa, 'di ba? Yung second is Palawan. Malakas din yung ulan nun, and medyo na-delay flight tayo. Hindi natin aagarin yung mga ganung bagay kasi weather condition na yun eh. And hindi lang ako yung nagmamadali. Halos lahat tayo doon ay nag-iintay. So, that's okay para lang din sa safety ng mga passengers and ng mga crew, di ba? So, kung may rason, that's okay. Then again, hindi dahilan ang promo fare, piso fare, SebPass if madedelay or canceled yung flight. Wala doon yun. Usually, mechanical or technical problems or weather condition or kung ano man yan, na delay. Hindi yan dahil piso fare lang yung pinurchase mo kasi may iba nga doon naka-regular flight, but pati sila naka-cancel, di ba? And hindi lang sa isang airline nangyayari yan. Sa lahat ng airline sa buong mundo. When it comes to safety of the passengers, if they think na hindi talaga kalipad-lipad yung araw na yun or yung flight na yun, talagang hindi sila lilipad for the safety of everyone, okay? Ang dami ko kasing nababasa pag nagpo-promote ako ng piso fare or ng mga na Cebu Pacific, lagi sinasabi na, delayed naman yan, maka-cancel din yan pag nandun kayo, ganyan-ganyan. Ako nga yun nandun hindi naman, 'di ba? So, that's okay. Again, okay lang mag-book kayo ng promo fares kahit sa ang airlines. Okay lang yan. Kung yun din yung kaya ng budget nyo and you think na kaya nyo, masustain nyo, that's okay. Walang mag-judge sa inyo. And don't let anybody judge you kung piso fare or promo fare man yan or SebPass, diba? Kung yun talaga yung gusto mo, why not, diba? So, ayun. Sana nakatulong sa inyo tong konting tips about SebPass on how to use it. Para next labas ng SebPass sa November or December, alam nyo na kung para saan. And hindi na yung para lang sa hype. Dami ko kasi nabasa dun sa group na sinalihan ko sa Facebook na nag-book ng SebPass, hindi alam para saan gamitin. Akala pwede pumunta ng Hong Kong or 6 months pwede nila gamitin, di ba? Hindi ganon. So, at least, may idea kayo kung paano gamitin. Again, see you sa another vlog natin. Hopefully, sa travel ko na ulit kayo makita. Sa next travel natin this year, kung na kayo makita, di ba? Para naman meron tayong hindi maging stagnant yung ating YouTube channel. Thank you sa panonood and thank you sa pagtapos itong vlog na to. Again, enjoy mga kalakwacheras. Bye!